and gusto kitang matulungan sa problema mo. So, I'm going to uh, teach you this. So, my topic is entitled Puff or Pass, Making Smart Choices About Vaping. So, um, you have an idea naman na about vaping or vapes, diba? And yung vaping ngayon is isang malaking problema ngayon sa mga kabataan, especially sa mga youth, right? Hindi lang Yes. din naman kabataan, meron din naman mga adults na or yung mga uh, like adults na talaga na gumagamit ng vapes. So, what is vape and e-cigarettes? E-cigarettes, also known as vapes, are battery-operated devices that heat a liquid and produce an aerosol. An aerosol is a mix of small particles released in the air. Some people refer to the aerosol from an e-cigarettes as vapor. So, yung vape or yung e-cigarettes, yun yung sinasabi na battery-operated devices na nagpo-produce yun ng liquid. Di ba meron siya mga iba't ibang klase ng flavors, iba't ibang klaseng design, yung ating mga vapes. And pinapaniwalaan ng mga tao na alternative siya doon sa traditional na cigarette. And iniisip ng tao na uh, parang mas less siya, mas less yung risk doon sa vape kesa sa cigarettes. So, meron tayong iba't ibang types ng e-cigarettes. First is yung disposable e-cigarettes, um, rechargeable but not designed to be refilled. And the second one is refillable. Itong e-cigarettes na to is rechargeable, meron siyang tank or chamber na doon yung nilalagyan ng e-liquid or yung tinatawag natin na juice. And some of it are modified to change the amount of aerosol. Pero mga iba't ibang klase na ng vape na control yung dami ng aerosol. And next is e-cigarettes with refilled cartridge or yung pod and rechargeable and intended for reuse. Ito yung ano yung knowledge mo about dito sa ano yung pinaka alam mo dyan sa tatlong yun? Ano po basta hinihipa ko na lang po sila, di ko na tinitignan kung na-addict na rin Kung po kasi ako para parang ano po, parang kahit ano po, hinihipa ko na lang, di ko na po tinitignan kung disposable pa or refillable pa yung hinihipa ko po. so, pag naubos na lang, tsaka mo na lang malalaman ba? Opo. Marami bang bilihan ng or marami bang vape shop doon sa area nyo or sa inyo? Opo. Malapit sa inyo? Sobrang dami po, bawat kanto po ata meron. Okay. So, next, alam mo na ba yung mga risks ng vaping? So, ito yung mga risks ng pag-vape. Yung mga pwede mo makuha kapag nag-vape ka. You can have lung damage, nicotine addiction, increased heart rate, blood pressure, risk of heart disease, exposure to harm chemicals, like hindi lang natin nakikita, hindi natin alam na yung mga vape na yun mayroong mga harmful chemicals. Pwede magdulot ng mga respiratory issues, makapag-weaken ng immune system, pwede ka rin magkaroon noong oral health problems, and impair brain development in adolescents, risk of nicotine poisoning, and known long-term health effects. So, ikaw ba, Sir Heaven, aware ka ba dito sa mga risks na ito? Or ilan lang dyan yung alam mo? Ngayon ko lang po narinig yung mga yan, ma'am. Ayun lang po. So, dyan sa mga risks na yan, alin sa'yo yung mga familiar or something na sa tingin mo is common na nararanasan ng mga nag-vape? Yung nicotine addiction po, tsaka yung
heart disease po. Okay. So, dyan ba sa mga risk na yun, hindi mo ba naisip na possible kang magkaroon ng isa sa mga yan? Ah, naisip ko rin naman po yun, pero simula po kasi nung nasimulan ko parang nakaka-addict na rin po, ang hirap pong pigilan na rin kasi. Okay, so, um, gaano katagal ka na nga pong nagbe-vape, sir? Ano na rin po, almost mag 6 years na rin po, pero hindi naman po tuloy-tuloy yun. Okay. Okay, thank you, sir. So, ito yung mga symptoms naman na meron kang nicotine addiction. So, nakaka-experience ka ng cravings sa nicotine. Nagbe-vape ka within minutes of waking up. Like, pagkagising mo, naisip mo agad na mag-vape. And next one is needing higher nicotine concentrations over time. And parang sa pagkakaalam ko, meron tayong mga vape na ano ba yun? Yung may iba't ibang level, yung matatapang, Kaya yung, po, yung matataas po yung pop. yes, that's right. And next is inability to cut down or quit vaping. So, ito naman, yung nahihirapan ka na ng mag-quit sa pag-vape. Next is nagkakaroon, pag naman napapatigil ka, nagkakaroon ka ng mga withdrawal symptoms. Like, nagiging irritable ka, nagkakaroon ka ng anxiety, or sumasakit yung ulo mo kapag hindi ka nakakapag-vape. And next one is vaping in risky or inappropriate places. So, nagbe-vape ka doon sa mga lugar na restricted ng pag-vape. So, na-try mo na ba na makapag-vape doon sa mga lugar na hindi pwedeng or may nakalagay na no smoking, cigarettes or vape? Opo, minsan natatry ko po pag di ko na rin kaya talaga pigilan. Nagbe-vape po ako sa CR sa school. CR. Okay. Now, next is, nakaka-feel ka na anxious ka kapag hindi ka na nakakapag-vape. Hindi naman Spending po excessive masyado. money. Spending excessive money on vape products. So, ito yung some ng mga merong vape addiction, talagang ginagastusan nila yung pagbe-vape. Pero kahit naman wala, meron tayong mga friends, di ba, na gumagamit ng vape. And yun nga, minsan sabi mo, nakikitry ka noong vape nila. Opo. Okay. So sometimes, you or they neglect responsibilities due to vaping. Like, meron kang dapat gawin, or halimbawa, kailangan mo munang kumain, pero mas inuuna mo na mag-vape, or basta yung mga responsibilities na kailangan gawin. Next is loss of interest in other activities. So, may time ba na parang tinatamad kang gawin yung mga dati mong ginagawa? Opo. Dati po kasi mahilig talaga ako mag-volleyball, pero nung nagsimula po ako mag-vape, parang mas gusto ko na lang po mag-vape kasi pag nagba-volleyball po ako, ang bilis ko nang hapuin. Okay. So, isa lang din yun sa mga symptoms na na-experience mo. Using vape to manage mood, stress, or focus. So, ayun nga, may mga vapers or vape addicts na ginagamit yung vape para pangtanggal stress, pang-ayos ng mood, or pang-focus. Ikaw ba, sir? Yun din ba yung nagiging reason mo kung bakit ka nagbe-vape? Opo. Pero, ano naman po, parang nagagawa ko rin naman po siyang pigilan minsan, pero bumabalik din po kasi. Okay. Especially kapag stress, no? Opo. So, ito, sir, na-try mo na bang magsinungaling or itago na meron kang vape or nagbe-vape ka? Opo, madalas talaga. Simula po nung na-addict na talaga ako sa vape. Okay, so, hindi ito alam ng parents mo nung una or alam na nila ngayon?
Alam na po nila na nagbe-vape ako ngayon. Pero dati po tinatago ko po. Kasi sabi natin na isa yun sa mga symptoms. Pero hindi naman tayong mga physical symptoms like coughing, shortness of breath, um, drying of lips, or something like that. So, ano ba yung mga na-experience mo na mas share mo? Ano po yung parang ang hirap huminga minsan. Tapos lagi pong nagda-dry yung lips ko pag hindi po ako nagbe-vape. Nakakaramdam ka ba ng sobrang pagkauhaw? Dahil Ah, gusto mo uminom ng maraming tubig? Opo, sobrang dami ko po lagi uminom ng tubig. So, next one is constantly carrying a vape and checking its availability. So, di ba, may mga vape addicts or yung mga may nicotine addiction, madalas yung bitbitin yung vape, di ba? And lagi yung check kung meron pa ba or okay pa ba. Kahit saan, kahit CR, kahit sa suot ng bahay, or kapag aalis, dala-dala niyo yung vape, tama ba? Yes po. Okay. And lastly is vaping more frequently than intended. Like, sunod-sunod kang nagbe-vape, sunod-sunod kang napapahipak ng vape mo. And especially kapag yung stress ka, di ba? Tama ba yun? Opo, sunod-sunod po. Minsan nga po, ang hirap ng pigilan. Kahit gusto mo ng pigilan, kusa na talaga pong humihipak. Yung parang manarisi mo na talaga na kahit ayaw mo hipak na lang talaga yung sarili mo po sa vape. So, parang may muscle memory ka sa kamay mo na hihipakin mo na yung vape. Opo. Okay. Okay, next. So, what can be the triggers of vaping? So, ano nga ba yung pwede maging triggers ng vaping? Ano yung nakaka-influence doon sa pagbe-vape mo? So, sometimes, meron tayo ditong mga triggers. First is peer pressure o yung friends or yung social group mo na nag-vape din. Uh, malakas yung influence nila since kaibigan yung mas madalas nating nakakasama, di ba? Sa school, or something sa environment mo, sa bahay nyo, mga kapitbahay mo, na kaibigan mo, 'di ba? Yes So, po. yung mga friends mo ba nagbe-vape rin? Halos lahat po sila. Okay. So, vape lang ba yung kanilang vices or bisyo? Nagiinom din naman po sila. So, parehas mahirap yung mga bisyo na ginagawa ng friends mo. So, sa tingin mo ba, may malaking impact yung friends mo kung doon sa pagbe-vape mo? Pa? Sa tingin mo, may malaking impact din yung friends mo sa pagbe-vape mo? Like, nainggit ka ba sa kanila kasi lahat sila merong vape? Ano naman po, siguro po, pero hindi naman po kasi magbe-vape ang isang tao kung ayaw niya rin po talaga subukan. Gusto ko rin po talaga. Pero sabihin po natin na na-influensyahan din po ako ng mga kaibigan ko sa vape. Okay. So, next is yung stress or anxiety. Like, ayun nga, yung isang trigger na naiisipan mo mag-vape or ginagawa mo siyang coping mechanism kapag nasa-stress ka or ina-anxiety ka para ma-manage mo yung stress or yung negative emotions mo. And next one is yung curiosity and boredom. Teens and young adults may vape out of curiosity or to relieve boredom. So, at first ba, sir, na-curious ka din ba since nakikita mo nga rin sa friends mo na nagbe-vape sila? Na-curious ka ba dun sa lasa or sa kung bakit sila nag-enjoy dun sa vape? Oo po. Parang gustong gusto po kasi nila, tsaka parang ang saya rin kasing gawin. Kaya tinry ko po and ayun po, at na-addict na rin po talaga. Okay. So, the other trigger is social media and advertising. Exposure to vaping promotions or influencers who vape can act as a trigger. So, meron tayong mga uh, advertising na nag-promote ng mga vapes. Meron din tayong mga
napapanood na influencers na gumagamit rin ng vape. That's why merong mga at mostly sa teens na yung mga nilook up nila na influencers and ina-idolize nila and sometimes nakukuha rin nila yung ganoong doon rin nila nakukuha yung ganoong bisyo and kaya nila naisipan din itry yung vape since nakikita nga nila na merong iba't ibang klase ng vape and magaganda yung mga vape na ginagamit ng mga taong yun. Next is habitual cues. Specific situations like driving, taking a break, or drinking alcohol can become associated with vaping. So, di ba usually, sa mga example na natin yung mga matatanda or mga tatay or tito na nangiinom or naninigarilyo talaga, di ba? Meron din namang mga tito na nag ginawang alternative yung vaping and parang out of nowhere na lang nila ginagamit yung vape. Like kahit nag-chill, pag umiinom, or nagde-drive, nagbe-vape sila. Diba? Next is availability and accessibility. So, easy access to vaping products increases likelihood of use. So, madalas to kapag may pera or malapit lang yung mga bilihan, yan. Nagiging trigger yan ng pag-vape kasi since may pera ka and gumagamit ka ng vape, mas madali ka nakaka-access dun sa vape and mas malimit mo siya na nagagamit. Since mabilis lang nga naman yung access and yung availability since malapit and may pambili naman. Next is yung nicotine cravings. So, ayun nga yung isang malalang trigger doon sa pag-vape na meron ka ng nicotine cravings or na-develop na yung nicotine addiction mo. So, yun nga yung mga regular users, yung mga palaging gumagamit ng vape or kakaroon ng intake lagi ng nicotine, merong physical addiction doon sa nicotine, sila yung may mas mga strong urge doon sa vape. Lalo na yun sa mga dating nagsisigarilyo. Okay. Next is signs of vape addiction. Ayun nga, parang kagaya lang noong sa nicotine, mas madalas kang nag-crave sa vaping, nahihirapan kang itigil yung paggamit ng vape, nag-i-increase yung tolerance mo dun sa vape, nagkakaroon ka ng mga withdrawal symptoms kagaya ng shortness of breath, parang nagkakaroon ka ng anxiety or stress ka, nanuyo yung lalamunan mo or yung lips mo, nagbe-vape ka first thing in the morning, you use vape products in restricted or inappropriate places, nagsispend ka ng money on vaping products, you use vape to cope with stress or your emotions, you're hiding or lying about vaping habits, and you're having physical symptoms like coughing or something more. And lastly is feeling anxious or restless without access to a vape. So, ikaw ba, sir, nung natatry mo na medyo tumigil sa vape, ano yung mga nararamdaman mo? Para bang sumasakit ba yung dibdib mo? Ang hirap pong huminga. Parang gustong-gusto ko po talaga mag-vape pero pinipilit ko lang na hindi mag-vape. Tapos po, nagdadry yung lips ko, ang takaw ko sa tubig. Tapos parang yung napipilitan po akong humipak sa iba pero mas pinipilit ko pong wag na lang talaga. Kasi nasimulan ko na rin po kasing tigilan. So that's good, sir. Okay. Next is coping strategies and alternatives. So ito yung mga pwede mong gamitin na strategies and alternatives para tuluyan mo na mapigilan or matigilan yung pag-vape. So pwede mong gawin yung chewing alternatives like pwede ka laging bumili ng gum, mga gummy, or chewing gums, like that.
And yun yung parang, di ba, para maging busy yung bibig mo and hindi, mas effective din siya para ma-divert yung attention mo doon sa pag-chew ng gums. And hindi ka na hindi ka na magkakaroon ng urge na mag-vape. And next is you can consider professional counseling. Meron tayo yun sa mga schools, then, or hospitals, like that. Professional counseling, meron sa school, meron tayong mga counselor, pwede ka dun mag-consult. And you can do physical activities like sports. Pwede rin. Ano, sabi mo before, nag-volleyball ka, pwede mo rin consider na gawin ulit yung physical activities mo na yun. Pwede ka rin mag-bike or mag-jogging, like that. Or mag-exercise or mag-gym, like that. And pwede ka rin mag-create ng hobbies mo. Ano ba yung mga hobbies mo before? Nanonood lang po ako ng anime. Tsaka Anime. kumakain. Yun, pwede rin. Online games po. Ganun. Online game. So, yun, pwede kang, pwede mong i-divert yung attention mo dun sa mga hobbies mo na yun para iwasan mo rin yung pag-vape. Pwede ka rin mag-seek ng emotional support. Yun yung mga isang strategies. Pwedeng friends, loved ones mo, like families, or if you have partner, like that. And next is, you can set clear goals and track progress. So, pwede kang mag-set ng mga goals mo. Like, at simula ngayon, ganito, hindi na ako magbe-vape. Like, pwede start ka paunti-unti, like for 1 week, then for 1 month, then hanggang magtuloy-tuloy yun, and then mapapansin mo yung, habang itatrack mo yung progress mo, then helpful siya sa pagbabago ng lifestyle mo and pagtigil doon sa pag-vape. And yun nga, consider professional help, drink water and eat healthy snacks. Ayun nga, like good thing din naman na palagi kang umiinom ng water. And yun nga, kumain ka ng mga healthy na pagkain. So, drink water. So, meron akong little trivia for you. So, alam mo ba na pwede nating malinis yung lungs mo by staying hydrated. So, you can drink enough water and this will assist the body in getting rid of the contaminants. So, yung water, yung magsisilbing palinis mo dun sa lungs since matatanggal niya yung mga contaminants doon. So, that's good, sir, na palagi kang umiinom ng tubig. I-continue mo lang yan. And, magiging maganda yung result kapag naging okay na yun. Okay, next. Setting goals for quitting. Track your current vaping habits. Like, check mo kung mas madalas ka pa bang nag-vape or medyo napipigilan mo na ba yung sarili mo ng vape? Like, medyo naiwasan mo na bang pumunta dun sa mga lugar na maraming vape para maiwasan yung temptations? Then, decide if you want to quit completely. Like, iset mo sa utak mo na titigilan ko na talaga yung pag-vape, hindi na talaga ako mag-vape. Next is, set a realistic quit or reduction timeline. Ayun nga, like, isipin mo talaga na hindi na ako nagbe-vape, hindi na ako gumagamit noon, parang like bago na. Next is break the goal into small and manageable steps. Set daily or weekly vaping limits. Yun nga, gaya sabi ko kanina, bawa kaya mo na tumigil ng isang araw, then gawin mo namang goal, yung tigil ka naman isang linggo, and another goal is tigil ka naman ng 1 month hanggang ma-achieve mo yung goal mo. And you can use the SMART goal method, like specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Next is choose healthy alternatives to replace vaping. Yan, pili ka ng mga healthy alternatives kagaya nga ng mga itinuro ko kanina na mga pwedeng alternatives. Chewing gum po. Pwedeng chewing gum,
or mag-create ka ng hobbies mo. Ano pa ba yung isa? Yung ano po, drinking water and healthy snack. Ayun nga, so, maging healthy. And yun nga, track mo yung progress mo regularly. Ask for support from friends, families, or support groups. Then, reward yourself for meeting each milestone. So, kada na-achieve mo yung time na, bawa, nakatigil ka na for 1 week, parang i-celebrate ko siya and gawin mong motivation na, ay, kinakaya ko na hindi mag-vape for 1 week. Why not, i-try ko naman na 1 month. Yan. So, ano mo yung sarili mo, uh, i-reward mo yung self mo na nagagawa mo or na-achieve mo na yung goal. So, that's the key lang naman. And next, ito yung mga support systems natin. Family or your friends. So, sa family mo, pwede rin silang mas mag-build ka ng or like mas patibayan mo yung relationship mo sa family mo, sa friends mo, like bonding, gano'n. And then, mag-set kayo ng ibang pagkakalibangan instead na maisip nyo na vape or ano. Like sa friends mo, sabi mo yung friends mo, di ba, nag-vape din. Pwede silang matulungan sa way na pagpapakita sa kanila na nabago mo na yung lifestyle mo. And pwede mo na rin sabihin sa kanila, like, kung ano yung mga pwedeng mangyari, like, mabigyan mo sila ng knowledge about dito sa vaping. And para magkaroon din kayo ng mas healthy na relationship, ng healthy na relationship with your friends and with your family. Since before nga sa interview na banggit mo, affected nga yung mother mo, father mo, na nalaman nilang yung vape ka. So, yung mga, pwede mo sila maging support system, isipin mo na para sa kanila, kaya binabago mo yung lifestyle mo, gusto mo maging healthy, para sa sarili mo, para sa family mo, para mas makasama mo sila ng mas matagal. Para in the end ba, tumanda ka is, maging healthy ka and hindi ka agad magkakaroon ng sakit. Sa school naman and community, pwede school friends mo, pwede sila yung maging support system mo, like, makasama mo sila, parang yun na yung magiging focus mo, yung family, friends, school friends, like community. Pwede ka rin nga yung professional counseling. Then, quit lines. So, yung quit lines naman, ito yung meron mga numbers or mga like pages about yung mga groups na nag-share din ng mga tips ng pag-quit doon sa vaping. Na pwede ka rin doon sa kanila mag-contact para makahingi ka rin sa kanila ng information, like knowledge po, yan, advice. Tama. So, ayan, how to manage withdrawal symptoms. So, sabi ko nga, first is stay hydrated. So, yung mga pag-inom ng water, nakaka-help ng pag-flush yung nicotine from your body. Get enough sleep. Withdrawal can cause fatigue. Aim for 7 to 9 hours of sleep per night. So, ayun nga, kailangan mo matulog palagi ng haba, like hindi ka magpuyat. Like, try mo rin baguhin yung lifestyle mo na gano'n. Exercise regularly, nakakatulong din yun sa pag-boost ng mood, ng energy, and reduces cravings. Next is eat balanced meals. Like, i-balance mo yung foods mo, i-balance mo yung sugar intake mo, tapos yun nga, nakakabawas siya ng pagiging irritable. Then, create a structured routine. So, ayun nga, mag-create ka ng routine mo, ganito yung gagawin mo para ma-manage mo yung withdrawal symptoms. And, gusto ko lang din i-share about doon sa about doon sa lungs mo. Did you know that your lungs do start healing once you quit vaping? So, yung lungs mo, nag-heal siya kapag tinigil mo. Pero,
iba-iba siya eh. Iba-ibang klase siya. Depende sa kung gaano ka katagal na nagbe-vape. Like, if kapag 10 taon ka na nagbe-vape, medyo matagal yung recovery ng lungs. And yung mga symptoms mo mawawala. Pero yung mga severe na symptoms, pwede maging permanent na. Lalo na doon sa mga sobrang sobrang addict talaga doon sa vaping. Ito yung mga ways to prevent relapse and maintain progress. So, ito yung mga paraan mo para hindi ka na bumalik doon sa pag-vape mo and ma-maintain mo na talaga yung pagbabago. Avoid triggers. Iwasan mo lahat ng mga bagay na makakapag-trigger doon sa Babe. vape. Oo. Like, kapag ka may nakita kang mga friends mo na nag-vape, like, parang huwag ka na muna masyadong lumapit. Kasi kapag ka, mapapansin mo, hihipak sila, tapos mabubugas sa'yo yung usok, di ba? Parang nakakapag-inhale ka na din ng nicotine na yun. Parang tinatawag din siya na second-hand smoking. Or din naman sa, dito sa environment, yun nga, iset mo na sa isip mo na nagbago ka na para ma-avoid mo yung mga triggers. Mag-build ka ng support mo and i-develop mo yung healthy habits mo. Like, pwede kang develop mo balik mo yung pagiging active mo, pagiging physical active mo, ganun. Or mag-create ka ng mga habits, magkaroon ka ng healthy lifestyle, balanced diet, like that. Then, i-track mo yung progress mo para gawin mo motivation para hindi ka na talaga bumalik sa dati. Kasi kapag ka natanggal mo na talaga yung addiction mo sa vape, and then mapapansin mo yung pagbabago sa'yo, magiging mas masaya ka and hindi ka na magre-rely doon sa paggamit hindi ka na magde-depend doon sa vape pagka nasa-stress ka. Ganyan. And prepare for cravings. So, yan. Mag-prepare ka na, like, bago ka nakakaranas ka ng cravings pa doon sa vaping or sa nicotine. Yun na, gamitin mo na yung mga strategies na natutunan mo, gamitin mo na yung mga alternatives na pwede mong magamit para mapigilan mo na yung pagbalik doon sa dati mong ginagawa, like, yun nga, pag-vape. So, ayun lang naman, sir. Thank you so much sa pakikinig and I hope na ma-apply mo lahat ng naituro at natutunan mo sa lesson. Thank you Thank po, you. ma'am. Thank you po. Good evening po ulit. Good evening. Thank you. Okay na.